Okay, tips natin po, napakaganda. Lalo na kung mahirap tayo, walang pera pang check-up sa doktor, di ba? May mga sakit, makakatulong ang sukang puti, di ba? Pero syempre, kung may budget tayo, pa-check-up tayo sa doktor, merong mga gamutan. Itong sukang puti, alternative lang, home remedy lang, kung walang budget, or pwede rin to idagdag na home remedy. Ginamit na to for thousands of years. Marami siyang tulong sa blood sugar, sa diabetes, pampapayat, minsan sa cholesterol, may tulong din to. At sa balat, meron din mga infection sa balat, matutulungan. Tignan natin ha. Pati yung paano gagamitin, explain ko ng malinaw. Number 1, diabetes. Okay? Siyempre kung may diabetes, pa-check kayo sa endocrinologist, may gamot kayo sa doktor nyo, tuloy nyo lang yon. Pero yung pipili kayo ng condiment, imbis na toyo, imbis na pati, sukang puti na lang. Or kahit ibang suka, basta suka siya, acetic acid siya, may isang pag-aaral, ginamit yung sukang puti, 2 teaspoons, 2 kutsaritang suka, nilagay sa isang basong tubig, ininom bago kumain. Nakita nila, pag ininom to ng tao, mas hindi tumaas ang blood sugar niya. Sinabay nila sa kanin, sinabay sa tinapay, chinek yung blood sugar, pero nakainom ng sukang puti. Pero konti lang 2 kutsarita lang in 1 glass. So, ang tingin nila, yung acetic acid ng vinegar, medyo pinigilan yung pagtunaw ng carbohydrates, kaya hindi masyado na-digest, kaya naidumi, kaya bumaba yung blood sugar. Ang point is, kung may salad kayo, di suka na lang. Kung may paksyo, di suka na lang. Hindi nakakataas ng blood sugar, actually baka makababa pa konti. Number 2, pwede rin pampapayat, mas nabubusog. May pag-aaral din, ginawa. Nakita nila, pag kumain ka ng tinapay, sinabay mo sa sukang puti or balsamic vinegar or white vinegar, mas busog ang tao. Mas busog. Kaya nga siguro, di ba, sa pag-Italian restaurant, bibigyan ka ng tinapay, may olive oil, may balsamic vinegar. Pag may suka, bagay pala yung tinapay sa suka. Pero ang warning ko lang, hindi purong suka, di ba? Usually, 2 teaspoons lang konti lang di ba? Kasi kung sobrang daming suka, hindi ko sinabi inumin yung suka, masama din kasi masyadong acidic, baka ma-damage yung bibig mo, yung lalamunan mo kung puro. So, hinahalo sa pagkain, mas maganda. Halo sa salad, halo sa gulay, di ba? Halo sa paksyo, yun ang pwede yan. So, marami siyang benefits. Ayan, no? Acetic acid. Sa cholesterol, actually, medyo may tulong din, hindi pa tiyak yung pagpapababa sa cholesterol, pero pinag-aaralan na rin nila. Ito po, ang mga next benefits ng sukang puti, hindi na diabetes, hindi na pagpapayat, yung pinapahid na to sa balat natin sa katawan. Isang home remedy na ginagamitan nito ay kung may infection sa tenga. Yung tinatawag na swimmer's ear. Nagsuswimming sa maduming lugar, nagkakaroon ng fungal infection sa labas ng tenga, parang flaky or balakubak, pero nasa loob. Bandang labas at sa loob. Swimming sa dirty pools and beaches. Ganito yung preparation na pwede gawin na home remedy. Ganito. 1/2 ang white vinegar, 1/2 ang malinis na tubig. So, pag sa tenga, siguro isang kutsara ng white vinegar, isang kutsara ng tubig, hinahalo, malinis, dinadropper, pinapatak sa tenga. Pag pinatak siya, pinapastay for 1 to 2 minutes bago pinapadrain. Yan ang pinaka-home remedy sa fungal infection sa tenga. Pero, nililinaw ko, pero kung may chance na butas yung eardrum mo o hindi ka makarinig, may problema, hindi ka pwede magpatak ng kahit anong bagay kung butas yung eardrum. Isa din, syempre, kung nagpapacheck up ka naman sa ENT, bibigyan ka ng antifungal, antibacterial ointment sa tenga, pwede rin naman yon. Mas mahal lang. Itong home remedy, ginagawa lang ng lumang panahon. And I think, may antifungal kasi talaga yung acetic acid ng suka. So, ang halo, diluted. Hindi purong suka, kalahati nito tubig, pinapata.
Malinaw? Number 4, fungal infection to. Ito talaga effective sa alipunga. Diba? Siyempre, alipunga, lagi naka-boots, lagi naka-shoes, laging basa, nangangamoy, nagpi-flaky. Alam nyo siguro, nagbabasa, diba? So, sa athlete's foot, paano preparation? Kuha kayo ng palanggana o basin. 1:1 din. Isang tasa ng sukang puti, isang tasa ng tubig. Halos para sa tayo. 1 cup, paghalo. Ibabad yung paa na may alipunga, 15 minutes. 2 times a day, 3 times a day, 15 minutes, nakababad, i-dry. Ang paa, pahanginan, wag muna magmedyas, wag magsapatos, pahanginan lagi. Okay? Isang added tip, pwede mo pa punasan ng alcohol. Diba? So, yung sukang puti, pang fungal infection, alcohol, kung may bacteria, pinapatay. Several days, baka 1 week. Pero kung magpapacheck up kayo sa doktor, meron namang antifungal cream na nabibili sa generic na butika, pwede rin iligay. Nasa sa inyo. Number 5, vaginal yeast infection. Mga babae na may discharge sa puwerta, may whitish discharge sa puwerta dahil may fungal infection. Hindi po to sexually transmitted. Baka masyadong kulob, masikip yung panty, naka-panty liner, nagbabasa, nagmo-moist, nagkaroon ng fungal infection at may discharge yung mga babae. Siyempre, maganda magpa-check sa OB. Meron kayong vaginal suppository na binibigay. Pero kung gustong home remedy nung lumang panahon, pwede rin gawin ngayon. Tingnan niyo preparation na, malabnaw to, malabnaw. Sa 2 basong tubig na maligamgam, 1 kutsara lang. 2 glasses of warm water, 1 kutsara lang, malabnaw, ng sukang puti. Yan ang pang-douche. Ano ba, Doc Lisa, douche sa Tagalog? Pang-douche sa puwerta, kahit banda ron sa loob ng puwerta. Panghugas hanggang sa loob, pwede gawin ng a few days lang para lang mabawasan yung pangangati at parang umiinit doon sa loob ng puwerta. Pwede rin gamitin itong may suka na mild lang, 1 tablespoon and 2 glasses, ini-spray sa labas ng puwerta para mabawasan yung fungal infection. Pero ang gamit nito, mga 1 week lang. Hindi pwedeng pang matagalan kasi ang douching, yung paghugas sa loob ng puwerta ay hindi rin advisable pang matagalan. Baka daw magulo yung normal bacterial flora. Yung mga good bacteria baka magulo din eh. So, exception lang to dahil nga merong fungal infection sa loob ng puwerta. Number 6, warts. Ayan, no, warts. So, sa mga may infection ng warts, kulugo. Diba? So, ang ginagawa naman dito, kailangan matapang. Okay? Kasi infected siya. So, matapang siya. Yung cotton balls, sinosoak sa pure white vinegar. So, talagang wala nang tubig na halo to. Nilalagay dito cotton balls, purong white vinegar. Pwede lagyan ng band-aid or tape at binababad buong gabi. Usually, matagal. Mga 2 weeks. 2 weeks binababad hanggang magbabago yung forma nito. Mamamaga siya. Siyempre, binasa mo, magsuswell, magre-react, pwede mangitim, at pwede matanggal in 2 weeks. Okay? Pero siyempre, kung gusto nyo mas maganda, pa-check tayo sa dermatologist, papakotary natin, bayad tayo ng ilang libo. Pero kung maliit lang, gusto nyo home remedy subukan, ito yung ginagawa ng lumang panahon. Number 7 is dandruff. Okay, may dandruff, di ba? Pwede kayo mag-anti-dandruff shampoo. Okay ang anti-dandruff shampoo. Pero kung gusto natin home remedy, suka, dandruff kasi fungal infection yan, no? Malassezia furfur. Yan yung fungus. So, suka naman ang katapat. 1 basong maligamgam na tubig, 1 basong suka. 1:1. Okay, pero magsha-shampoo muna. Maligo, mag-shampoo. Pagkatapos, itong solution, pwede i-massage sa hair roots. Dito, ang daming balakubak ko. So, i-massage mo yung 1:1 na suka. Mangangamoy suka ka nga. For 30 minutes, hayaan mong basa-basa. Tapos,
pag tapos na i-rinse, syempre banlawan maigi, banlaw, 'di ba? Para hindi mangamoy suka. Magtataka si Mister o si Mrs. Gawin lang 2 times in a week. Tingnan nyo kung mababawasan yung dandruff. Ito yung ginagamit ng lumang panahon. Olden remedy, pwede rin subukan. O kung gusto nyo ng mas mahal, meron naman mga nabibiling iba. So nakita nyo, ang daming benefits ng suka sa dandruff. Actually, iba nga, pangmumog, sa warts, sa mga yan. Tsaka sabi ko nga, pag ako pinaka-paboritong sausawan ko suka, kalamansi at suka. Diba? Imbis na toyo, patis, ketchup, bagoong, na puro masasama, magmamanas tayo sa alat, suka na lang. Pero malabnaw lang para hindi sumakit ang tiyan. Sabayan mo ng 1 basong, 2 basong tubig para well hydrated ka pa. Okay, saan po nakatulong tong video? God bless po.